Magandang araw, narito po ang latest update natin patungkol nga sa bagyong si Ada. So sa ating latest satellite imagery, makikita po natin na may mga bahaging kaulapan na o yung tinatawag nating spiral cloud bands na tumatama sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at maging dito sa may bandang northeastern portion ng Mindanao. Bagamat ang sentro ng bagyong si Ada, kaninang alas 10 ng umaga ay nasa layo pang 420 kilometers silangan ng Surigao City. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin, umabot ng hanggang 55 kilometers per hour, malapit sa gitna nito. Yung pagbugso naman aabot ng hanggang 70 kilometers per hour. At sa ngayon, kumikilos ito sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 10 kilometers per hour. So inaasahan nga natin na sa mga susunod na 3 hanggang 5 araw ay kikilos ito papalapit ng ating bansa. Ngayon, bagamat malayo pa yung sentro, gaya nga na nabanggit natin, may bahaging kaulapan na ito na tumatama nga dito sa eastern section ng Visayas at dito sa northeastern portion ng Mindanao. Ano nga ba inaasahan natin pagkilos dito sa loob ng 3 hanggang 5 araw? So, sa pinaka-latest forecast monitoring and forecast track natin, kaninang alas 8 ng umaga, ito yung tinatayang sentro ng bagyong si Ada. Bukas ng umaga, inaasahan po natin, nasa laying 265 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. At kung mapapansin po natin ay posible itong maging isang ganap na tropical storm in the next 12 to 24 hours. Sa ngayon, depression category pa lamang ito. Pero yun nga, in the next 12 to 24 hours, posible pang lumakas. Sa darating naman na Sabado ng umaga, makikita po natin posibleng nasa laying 165 kilometers east-northeast ng Katarman, Northern Samar. Sa darating naman na Linggo ng umaga ay sa laying 150 kilometers east-northeast ng Biracatan, Duanes. At sa darating na Lunes ng umaga, sa laying 500 kilometers east ng Infanta, Quezon. So mapapansin po natin yung tinatayang pagkilos ng sentro nito ay inaasang hindi magla-landfall. Lalapit dito sa silangang bahagi ng Visayas at ng Southern Luzon area, and then dahan-dahang kikilos palayo, magre-recurve. Subalit pansinin po natin yung tinatawag nating area of probability. Ito yung parang APA na nakapaloob sa center or nasa loob nito ang center track at nasa labas yung area of probability. Pinakikita nito yung iba pang posibleng senaryo. No? Bagamat dito yung center track, pinakikita natin hindi magla-landfall, hindi rin natin sinasantabi yung posibilidad na maaaring kumilos ito ng mas malapit sa kalupaan ng Eastern Visayas or ng Kabikulan or posibleng maglandfall. Ito yung pinaka-outermost possibility ng pagkilos ng sentro ng bagyo. Kaya yung mga kababayan po natin, dapat paghandaan din natin yung possible landfall. No? Bagamat dito sa forecast track natin ay offshore ang magiging pagkilos. Para mangyari man yung landfall or hindi, rest assured na tayong mga kababayan natin dito sa Eastern Visayas at maging sa ilang bahagi ng Bicol region ay nakapaghanda po ng maayos. Ngayon, tingnan naman natin yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal. Ang tropical cyclone wind signals ay babala po para sa malalakas na hangin na dala ng bagyo at kung anong oras natin posibleng maranasan at kung gaanong kalakas. Kapag nakataas po ang wind signal number 1 sa inyong lugar, ito po ay nangangahulugan na posibleng umabot ng 39 to 61 kilometers per hour yung lakas ng hangin na mararanasan sa inyong lugar. Ang karaniwang lead time, 36 hours or less. At dahil nga nasa malayo pa, nasa dagat pa ang sentro ng bagyong si Ada, inaasahan natin na itong mga areas na naka-highlight ng blue, bagamat may tropical cyclone wind signal, hindi naman po agad-agad na makakaranas ng masungit na panahon. Bagamat dito sa may bandang Eastern Samar, dito sa Dinagat Island at Surigao del Norte ay posibleng makaranas po ng mga paminsan-minsang pag-ulan at pagbugso ng hangin. So, ano nga ba yung dapat paghandaan ng mga kababayan natin dito sa mga lugar na naka-highlight ng blue? Yung lakas ng hangin pwedeng minimal to minor damages. Pwedeng makapagpatumba ng ilang uri ng pananim, pwedeng magdulot ng slight damages sa mga bahay o struktura na gawa sa mga light materials. At yung mga baybaying dagat magiging katamtaman hanggang sa maalon. Ngayon, pinakita natin yung forecast track, posibleng lumapit pa dito sa kalupaan ng ating bansa. So, posible rin na magkaroon tayo ng mas mataas na wind signal. Base sa ating intensity forecast, pwedeng umabot ng tropical storm category. So, during the duration of tropical depression Ada, posible pa magkaroon tayo ng wind signal number 2 at least sa mga initially exposed, lalong-lalo na po yung mga nasa silangang bahagi ng Eastern Visayas, ng northeastern part ng Mindanao at maging dito sa may bandang southern part ng Bicol region.
Ngayon, meron din po tayong umiiral na amihan. Kaya't nakakaranas po tayo ng bukod sa malamig na panahon sa ilang lugar na malayo po sa bagyo, ay nakakaranas din po tayo ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Ang amihan ay inaasahan magdudulot ng mga pagbugso ng hangin ngayong araw sa mga lalawigan ng Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte, Aurora, Calabarzon, Occidental at Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Cuyo Island, Bicol Region, sa nakararaming bahagi ng Visayas, Caraga Region at sa Davao Oriental. Bukas naman, inaasahan din ang pagbugso ng hangin na dulot ng amihan sa Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte, Eastern Isabela, sa lalawigan ng Aurora, sa buong Calabarzon, Occidental at Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Cuyo Island, Bicol Region, Visayas at Caraga Region. Sa darating na Sabado, pagbugso ng hangin asahan pa rin Batanes, Babuyan Island, Northern and Eastern Mainland ng Cagayan, Eastern Isabela, Ilocos Norte, sa lalawigan ng Abra, Aurora, sa buong Calabarzon, Oriental Mindoro, dito rin sa may bandang Romblon, Marinduque, Bicol Region, Visayas at Caraga Region. Yung pagbugso naman ng amihan, bukod sa magdudulot ng may kalamigang daytime temperature and even nighttime temperature, asahan po natin na pwedeng magdulot din ng pagbugso ng hangin na occasionally pwedeng makapagpalipad ng mga light materials. At yung mga baybaying dagat sa mga paligid po na nabanggit nating lalawigan, asahan natin na magiging katamtaman hanggang sa maalon. Tingnan naman natin ano yung inaasahang pag-ulan in the next 2 to 3 days dahil nga sa paparating na bagyong si Ada. So simula ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, may inaasahan tayong pag-ulan dito nga sa nakararaming bahagi ng Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Agusan del Norte. 50 to 100 millimeters of rain yung inaasahan po nating pag-ulan na pwedeng magdulot ng tinatawag nating localized flooding. Pag localized flooding, maaaring yung mga ibang lugar ay mas mababa kumpara sa mga katabing, let's say katabing bayan or baryo, at identified na yun sa mga hazard map na supposed to be nakadistribute na po sa ating mga lokal na pamahalaan. Samantala, simula naman bukas ng hapon hanggang sa darating na Sabado ng hapon, mapapansin natin, no, may mas maraming pag-ulan sa Eastern Samar, Northern Samar, Catanduanes. Around 100 to 200 millimeters of rain. Samantala, dito naman sa naka-highlight ng yellow, 50 to 100 millimeters of rain. Dahil po makikita natin yung rainfall pattern at maging sa darating na Sabado ng hapon hanggang Linggo, nakakonsentrate halos dito sa Eastern Visayas at sa Bicol Region. Pinapayuhan po natin yung mga kababayan natin maging alerto sa mga posibleng pagba, lalong-lalo po sa low-lying areas, sa mga komunidad na malapit po sa gilid ng ilog sapagkat either sa continuous na pag-ulan, tumaas yung level ng tubig sa inyong ilog at umapaw, or yung mga ilog naman sa karatig bayan, yung pag-agos ay pumunta sa inyong lugar dahil umuulan doon at magdulot din ng pagtaas ng level sa inyong pinakamalapit na kailugan. Pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng mundo, dahil kung ilang araw natin inaasang pag-ulan, maaaring kahit sabihin natin light to moderate or moderate to occasionally heavy lang ang pag-ulan, basta po nababad sa pag-ulan, maaaring lumambot yung bahaging kalupaan at konting pag-ulan pa ay maging sani ng mga landslide. At sa mga kababayan po natin sa Bicol Region, no, yung apektado ng activities ng Mayon Volcano, makinig rin po aside sa rainfall forecast, payo ng Pag-asa, payo ng LGU, at payo ng inyong local disaster risk reduction managers, ay makinig rin po sa mga abiso na ipapalabas ng PBOX para po sa regarding sa update sa activity ng Mayon Volcano. Tingnan naman natin ano yung magiging epekto ng malakas na hangin paparating na bagyo sa mga karagatan sa paligid ng ating bansa. So makikita po natin sa hilaga at sa silangang bahagi ng ating bansa, ang mga karagatan ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Bunsod po yan ng paparating na bagyong si Ada at ng umiiral na amihan. So hanggat maaari, huwag na munang pumalaot yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat dito po sa mga karagatan sa silangang bahagi ng Visayas, northeastern part ng Mindanao, at maging sa southern portion ng Bicol Region dahil nga sa paparating na bagyo. So every 3 hours po, or every 6 hours sa ngayon, magkakaroon tayo ng update patungkol sa bagyong si Ada. Paalala lamang po, no, dapat manatili tayong updated sa latest information na ipapalabas ng Pag-asa patungkol nga sa nabanggit na bagyo. Makinig rin po tayo sa ating local government, local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na mga gawaing pangkaligtasan. Sa inyong kabahayan, maganda po tayo ng emergency kit at additional supplies. At kung nakikita nyo po na
posibleng expose kayo sa potential flash floods at landslide, ay lumikas na tayo sa mga itinakdang evacuation center. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang araw po sa kanilang lahat.